Sinasabing ang puno ay buhay, kaya dapat natin itong pangalagaan at protektahan. Subalit kung minsan, sa halip na ito'y protektahan, inilalagay pa ito sa panganib ng pagkamatay dahil sa mga kung ano-anong ikinakabit sa puno nito, lalo na sa panahon ng kampanyahan para sa eleksyon. Sa mga propaganda materials, ang iba mga puno ay halos hindi na makahinga. Kaya naman muling ipinaalala ng Sangguniang Panlalawigan ang umiiral na ordinansa hinggil dito. Nagbabalita si Beverly Aguila. Sa opisyal na pagsisimula ng official campaign period para sa national elections nitong nakarang Pebrero 12, mahigpit na ipinaalala ni Vice Gobernador Yumerlito A. Dulor ang patuloy na pag-iral ng Provincial Ordinance No. 10-2010 o ang Tree Protection Ordinance of Oriental Mindoro. Ipinaalala ni Vice Gobernador Dulor ang ordinansa sa harap ng mga punong bayan at iba pang opisyal ng lalawigan sa katatapos na Provincial Development Council meeting sa Kapitolyo. Batay sa ordinansa, mahigpit na ipinagbabawal ang paglalagay ng anumang mga anunsyo at iba pang information materials sa mga puno sa lalawigan. Maliban sa hindi ito maganda sa paningin, ay nakaapekto rin sa maayos at tuloy-tuloy na paglago ng mga puno. Layunin ng ordinansa na maprotektahan mula sa mapanirang gawaing ito ang mga punong kahoy sa lalawigan. Gayon din ay maipaalala sa mga mamamayan ang mahalagang tungkuling protektahan at alagaan ng ating kapaligiran. Sa ilalim ng ordinansa, papatawa ng mula 2,000 hanggang 5,000 pisong multa o pagkakabilanggo ng mula 4 hanggang 30 araw o parehong multa at kulong ang sinumang mapatutunayang lumabag sa batas. Inaatasan din kasama ng mga regular government enforcement agencies ang mga opisyal ng barangay at barangay tanod na hulihin ang sino mang lalabag sa ordinansa at tanggalin ang anumang advertisements at iba pang uri ng information materials sa mga punong matatagpuan sa lugar na kanilang nasasakupan. Mahalaga sa isang gawain ang pagtutuloy-tuloy nito, lalo na't ang nangangailangan nito ay buhay ang nakasalalay. Kaya naman hindi tumitigil ang OMBC sa pangangalap ng dugo para sa mga nangangailangan nating kababayan. May report si Randy Digma. Voluntaryong nagkaloob ng kanilang dugo ang mga residente na may 11 barangay na sakop ng District 7 ng Bayan ng Nauhan sa katatapos sa bloodletting activity ng Oriental Mindoro Blood Council katuwang ang Municipal Blood Council ng Nauhan na isinagawa sa Aurora Gymnasium noong Pebrero 6. Layunin ng gawain na patuloy na makapangalap ng dugo upang tulungan ang mga mamamayang nangangailangang salina nito. Kaugnay nito, binigyan din ni OMPH pathologist Dr. Jonathan Liviste ang kahalagahan ng pagiging kwalipikado sa pagkakalob ng dugo o pagiging donor upang mapangalagaan ang kalusugan ng magiging benepisyaryo nito. Dito namin pinabasa kung tatanggapin namin ng donor. So, history ng sakit, history ng donation, history ng dati silang nag-donate, tapos may nangyari entire incident during the donation. So, dito lahat mapili ka namin natin. So, hindi lang natin pro protection dito yung donor natin kasi nakikita namin kung capable siya mag-donate, kung healthy siya. At the same time, nakikita namin dito through the questionnaire pa lang kung safe yung donor na mag-donate para sa patient. Mensahe naman ng pasalamat ang paatid ni Evangelista Barangay Captain Rosemary Pedroso sa anya'y pagkakaroon niya ng magandang klase ng dugo na maaaring ibahagi sa iba. Hindi naman nakakatakot ako magbigay ng dugo. Kumbaga ay pasalamat kayo kung in-encourage ko yung mga taong mamamayan ng Oriental Mindoro na kung gustong magbigay ng dugo ay isa itong parang pasasalamat mo na rin sa iyong sarili na ikaw ay mayroong magandang dugo na pwede mo i-donate sa iyong mga kababayan. Lalo na dun sa may mga karamdaman, sa mga bata, sa mga may mga sakit na kanser, pwede ka rin magbigay ng dugo. At saka, yun, pasalamat tayo at isa ako sa wala din karamdaman ngayon na nakapagbigay ng dugo. Ayon pa sa ibang voluntaryo nagkalob ng dugo, hindi dapat ikabahala ang pag-donate ng dugo sapagkat malaki ang nagiging benepisyo nito sa katawan ng tao upang mas maging mas malusog at ligtas anumang uri ng karamdaman. Hindi man anya makatulong sa pinansyal na pangailangan ng kapwa mamamayan, ngunit sa parang tulad nito mas nagiging makabuluhan ang kanilang buhay.
Sa kabuuan, umabot sa 81 ang bilang ng nagkaloob ng dugo sa matagumpay na bloodletting activity na magkakatuwang na itinaguyod ng OMBC at Nauhan Municipal Blood Council. Dahil na rin sa marami na ngayong kaganapan at mga pagbabago sa Kapitolyo, nagiging bahagi na ito ng mga educational trip ng mga estudyante ngayon. Tunghayan natin yan sa balita ni Randy Digma. Dahil sa pagnanais ng administrasyon ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. na mabuksan ang Kapitolyo sa lahat ng mga mamamayan, kung kaya nagiging bahagi na rin ang Kapitolyo ng educational trip ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan. Nito lamang Pebrero at 13, mahigit sa 100 mag-aaral kasama ang kalang guardians at mga guro ng Clarion Call Learning Center Incorporated o CCCI, isang pampribadong paaralan sa poblasyon Bansud, ang bumisita sa Kapitolyo bilang bahagi ng kalang family educational trip. Ayon kay CCCI School Head Leo M. Capapas at CCCI School President Engineer Juana Rudil, ito ang kanilang kauna-unahang pagtungo sa Kapitolyo kasama ng kanilang mga mag-aaral. Anya ang layunin ng kanilang pagbisita ay upang mapamiliarize ng kanilang mag-aaral ang iba't ibang tanggapan sa pamahalang palalawigan at malaman ang kasalukuyang namumuno sa lokal na pamahalaan. First, ito kasi activity namin ay family educational tour. Wherein gusto namin matighten yung bonding ng parents and children. And then another objective is to make our students familiarize with the community where they belong. Oo, since they are already familiar with yung details ng aming bayan, so this time we get out of our town to be familiarized with our province sa buong province. Just to familiarize the offices, and then para malaman din ng mga bata na meron na pala tayo ganitong kagandang building at ano yung mga nakalaman dito, especially sino-sino yung mga naunang namumuno at syempre yung pangkasalukuyan at ano yung mga ginagawa nila dito. Samantala, binisita rin ng CCCI ang ngayong isang napakaganda at modernong batasang panlalawigan na matatandang binuksan ni SP Presiding Officer at Vice Gobernador Humerlito A. Dolor sa mga mamamayan para sa bukas na pamahala ng kanilang mga tanggapan sa mga mamamayan. Randy Digma, KPSM. Mamamayan sa lalawigan, tuloy-tuloy ang pakikipagtuwang ni Governor Alfonso V. Umali Jr. sa mga pribadong sektor at isa na nga rito ang mag-asawang Hollander na sina Joe at Truus Schulimer na mula sa Alhitens, Holland. Simula Pebrero o 15, halos isang linggong namahagi muli si Joe at Truus Schulimer ng mga gamit, damit at mga laruan sa mga natukoy nilang benepisyaryo mula sa mga bayan ng San Teodoro, Baco, Bansud, Bungabong, Rojas at Mansalay at maging sa Bulalakaw. Maging ang mga ospital ay may kaloob din silang mga kagamitan kabilang ang computer, laptop, mga kama para sa mga pasyente sa ospital, mga gamot, at sa iba naman ay damit, footwears at iba pa. Ang mag-asawa ay mga retiradong empleyado na nagpapaabot ng kanilang mga tulong at suporta sa bansa sa pamamagitan ng Health Goods Center Philippines Incorporated. We have bedsheets, we have a lot of bandage, different. We have our own materials, different goods for the hospitals. And we saw also some toys there. Toys is for the children. We are already helping them. That's the only thing we can do. We can do not more. That's the only thing we are trying to help as much as possible. So these are the hospitals we are sending many goods to. So coming from Holland, we're very thankful on behalf of the provincial government of Oriental Mindoro, with all the staffs, the hospital equipments, the beds, the supplies. We owe much to you. Thank you very much for coming over. Minsan na rin nakapagpasa ng sangguniang panlalawigan resolution ng SP para sa mag-asawa bilang pagkilala at pasasalamat sa mga mabubuting bagay na kanilang nagawa at patuloy na itinutulong sa lalawigan ng Oriental Mindoro.
Nagkagapay na mag-asawa sa pamamahagi ng kanilang tulong sa mga kapuspalad na mamamayang Mindoreño ang Oriental Mindoro Ladies Association na pinangungunahan ni Ginang Malu Morillo at ni Ginang Nanette Geronimo. At sa tuwing mamamahagi ang mga ito ng biyaya, makikita na talagang napakaraming salat pa sa gamit at pangangailangan, lalo na sa mga liblib na barangay, kung kaya't pati ang grupong nagko-cover ng gawain tumutulong na rin sa pamamahagi nito. Samantala, 10% tumataginting ang magiging diskwento ng mga may-ari ng ari-ariang di natitinag na maagang magbabayad ng buwis nito. Itong ipinababatid ngayon sa publiko ng Provincial Treasurer's Office sa lahat ng real property tax owners. Kung hindi makakayang bultukan itong mabayaran, ipinababatid ng tanggapang ito na maaari po itong bayaran ng 4 na hulog na walang interes sa mga sumusunod na itinakdang petsa. Unang hulog, bago sumapit sa petsang Marso 31, 2013. Ikalawang hulog, bago sumapit sa Hunyo 30, 2013. Ikatlong hulog, bago sumapit sa Setyembre 30, 2013. Ika-4 na hulog, bago sumapit sa Disyembre 31, 2013. Samantala, magkakaroon naman ng interes o multa na 2% sa babayarang buwis ang hindi makasusunod sa itinakdang petsa. Sa mga hindi makasusunod sa patakarang ito, pagkatapos ng taon ay maaaring patawan ang solusyong pang-administratibo na itinatadhana sa Local Government Code hinggil sa pagpapatupad ng pangungulekta ng buwis. Maaaring magbayad ng mga nabanggit na buwis sa pinakamalapit na tanggapan ng Ingat Yaman na nakasasakop sa kanilang munisipyo kung saan matatagpuan ang binubuwisang ari-arian. Tandaan na kailangan magbayad ng maaga nang maiwasan ang multa at nang di mapasama ang ari-arian sa pagsusubasta. At yan ang kalipunan ng mga balitang nakalap ng Provincial Information Office. Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, i-type lang sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Para sa iba pang kaalaman, ugaling mag-log on sa aming Facebook account, ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Fea Calizan de Leon, sa inyo pong lahat, sa ngalan ng kapamilya ng KPSM, makiisa po tayo sa pagsikad ng Oriental Mindoro. Thank you.